Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Baste. Mga dekada 70 hanggang 90, nauso ang mga karanasan ng mga tao patungkol sa imbita ng mga kaibigang hindi nila akalaing may mga madilim na pakay pala. Iba sa mga nagkunwaring kaibigan ay mga engkanto, merong laman lupa at meron ding mga aswang. Hindi naiiba ang karanasan na ito ng aking tatay Rodrigo. O tawagin na lamang natin siya sa palayaw niya na Taiging. Ang aking ama ay nag-aral sa isang paaralan sa probinsya at nakapagtapos sa kursong may kinalaman sa agrikultura. Nasa panahon na umano sila na malapit ng graduate noon. Kumbaga halos lahat silang magkakabatch ay magkakakilala na. Kahit na ang paaralan na ito ay napapalibutan ng mga taong galing sa iba't ibang bayan o lugar. Uso na rin ang immersion na tinatawag o sa lungsod ay magpapaupa ka ng tirahan o boarding. Pero sa lugar namin noong kabinataan ng aking ama, immersion nga ang tawag dito. Makikitira ka sa mga bahay o komunidad na merong mga ekstrang kabahayan o kung may kaklase kang magpapatuloy sa kanila, kapalit na mga bigas o kung ano pang produkto. Noong mga panahon din na ito, ay nanliligaw na ang aking ama sa aking ina. Noong patapos na nga ang taon at completion na lamang ang kailangan nila tatay, ay siya namang naging heartbroken ang aking ama sa kadahilan ng binasted siya ng aking ina. E di ang tatay ko, todo sad boy nun. Lungkot na lungkot. Tapos itong kabarkada niya na kaklose niya ay syempre kinocomfort siya. Patago pa umano noon kung mag-inom sila tatay. Lumalayo ito sa tinitirahan niyang bahay, sa kanyang Tio Esmeng. Pinsang buo kasi ng kanyang ama si Tio Esmeng, at kapag nahuli siya ay talagang yari ito. Ginagabi daw sila palagi sa may likuran ng eskwelahan at nagpupuslit ng mga lambanog o mga whiskey na nabibili lamang din sa mga tindahan. Hanggang sa kung sino-sino na ang nakakasama nila noon. At kabilang na nga sa mga naging kakilala niya ay ang magkapatid na Jonas at Lucio. Transferi ang magkapatid na ito. Medyo may edad na kung titingnan pero ang pakilala ng mga ito ay halos kaedad lamang daw sila ni tatay at ng mga kabatch nila. Madalas na silang tumambay sa likuran ng eskwelahan kapag tapos na ang attendance. Wala na rin namang nile-lecture ang guru nila at hinahayaan o tinutulungan na lamang sila sa mga kulang nila sa mga completions. Hanggang sa lagi na nilang kasama ang mga ito. Sa kagustuhan lang din siguro ni tatay na kalimutan noon ang aking ina. Talagang nabarkada siya. Tsaka itong Jonas at Lucio, nung malaman ngang heartbroken si tatay ay palaging dikit na ito sa kanila. Hanggang sa maging kaklose na rin nila ito. Malapit na umanong mag-graduation noon nang pinayagan ang mga batch nila tatay na 1 linggo munang preparation sa kung anuman. Lalo na sa mga completion na lamang ang requirements. Pwede silang wag pumasok, umuwi o magpa-chill muna pero pagkatapos ng 1 linggo ay kailangan nilang bumalik para sa pag-iinsayo at paghahanda ng graduation nila. Hindi umuwi ang aking ama. Kasama ang kanyang kaibigan na tawagin na lamang nating sila Carding, Rico at Jovan. Hindi sila nag-atubiling sumama sa paanyaya ni Jonas at ni Lucio.
Lagi kasing ikinikwento ng magkapatid kung gaano kasagana ang lugar nila at talagang kaya sila nag-aral ng agrikultura ay para lalo nilang mapaganda ang bukid. Tamang-tama umano at merong paparating na handaan at kapiyastahan nun. Kung pupunta sila at sasama. Hindi nagdalawang isip ang mga ito na pumayag. Isa pa sa dahilan ni tatay noon, bukod sa gusto niyang mag-move on kay nanay, ay dahil sa mahilig talaga siya sa mga pananim. Napapalibutan daw kasi ng iba't ibang yamang lupa ang lugar ng magkapatid na ito. Unang araw pa lamang nang walang pasok, umalis na sila. Pumiyahe sila ng mahigit sa 2 oras at bumaba sila sa tapat ng isang palayan. Naglakad sila ng kalahating oras sa pilapilan hanggang sa makarating sila sa tapat ng kasukalan at binaybay ang lugar na yon, papasok. Umabot ng 3 oras na paakyat baba sa patag at burol hanggang sa makarating sila sa likod na bahagi. Huminto pa nga sila para kumain noon ng dala nilang ulam na niluto pa talaga nila sa gubat. Pinaalalahanan lamang din sila ng magkapatid na patayin ng maigi ang apoy. Pagkatapos ay naglakad na ulit papunta sa dulo. Grabe umano ang layo at hindi akalain na magkakaibigan na talagang liblib na liblib ang tirahan ng magkapatid na ito. Natanong nila kung ganun ba talaga kalayo at walang shortcut. At ang sabi naman ng magkapatid ay meron. Sa kabilang pangpang umano ng sapa, kulang-kulang 1 oras lang ang tatahakin pero ang problema naman ay ilang beses kang sasakay para makaikot. Mahal ang pamasahe at ilang bayan pa ang dadaanan mo. Okay lang din naman kasi gawa ng nag-enjoy naman sila sa paglalakad. Parang normal lamang yun na lakad sa kanila dahil ginagawa naman yun ng aking ama kapag sila naman ni lolo ay namumundok para mangopra. Lingid sa kaalaman nila tatay noon na itong isang kasama nila na si Carding ay meron palang naranasan sa loob ng gubat. Naging palaisipan ito sa kanya at hindi ito nagkwento agad-agad sa mga naroroon. Habang nasa gubat kasi at nagluluto, nagganya-kanya sila ng toka noon. May naghahanap ng kahoy panggatong, may nag-aasikaso ng isasalang. Etong si Carding ay nahiwalay sa kanila para magbawas. Nagulat daw siya dahil habang pabalik ito, ay bigla na lamang may sumulpot na isang matandang lalaki sa may isang malaking puno at hinarangan siya. Ang sabi nito, kung ang pakay nila ay pumunta sa baryo sa kabila, huwag na silang tumuloy. Nanlilisik umano ang mata ng matandang ito at kapit na kapit sa braso ni Carding. At dahil sa takot ng kaibigan ng aking ama ay pinilit niyang ialis ang kanyang kamay na halos mabaon na ang kuko sa paghawak. At nang makabitaw ay itinulak niya ito at siya namang takbo ni Carding noon. Hinabol pa ito ng matanda na maliksi pero nang malapit na ito sa kinaroroonan ng mga kasama, biglang tumigil ang matandang ito at sumigaw pa ng, "Bahala ako kung ayaw mong makinig." Naisip niya na baka baliw lang kaya nga habang naglalakad umano sila papunta sa may baryo. Palingon-lingon siya. Pakiramdam niya ay meron pa ring sumusunod sa kanila. Nakarating nga sila sa baryo. Hindi alam ng aking ama ang pangalan ng baryo na ito. Pero wala itong pinagkaiba sa tipikal na barangay. Yun nga lang ay mas makapal lamang ang damo sa paligid at napapaligiran sila ng kapunuan. Ang mga bahay ay halos dikit sa mga puno at halatang tinambakan ng lupa para tumaas ng konti. Sa hindi kalayuan sa malawak na bukid at kapunuan, ay matatanaw mo nga ang kalsada na sinasabi ng magkapatid na ito
Nasa pagitan ito ng maliit na sapa lang. Maiksi lang pero marami ka pang sasakyan. Marami ang nakahilerang mga kubo sa lugar. At tanging kamag-anak o angkan lamang umano ng magkapatid na Jonas at Lucio ang naninirahan sa lugar na yon. At sa mga kubo na yon ay maraming bakante. Dati umanong tirahan ito ng mga nagsialisan na mga kamag-anak kaya nung wala nang nakatira, ginawa na lamang nilang tuluyan ng mga bisita nila na inimbita sa handaan. Sa dinami-dami ng bakanting kubo nun, yung pinakadulong kubo sila pinatuloy. Paalala sa kanila ng magkapatid na Jonas at Lucio na kung maaari kahit na walang mga lock ang ibang kubo ay doon lamang sila manatili sa dulo. Dahil bukod sa privacy nila, ay para na rin hindi sila gaanong manibago. Malaya din umano silang manguha ng mga kung anong gulay o prutas na nanaisin nila sa gulayan sa bukid. Tumango naman sila. Pinakilala sila sa mga kaanak doon. Hindi naman umano sa pamamaliit pero ang ibang kamag-anak doon ay para bang noon lamang nakakita ng ibang tao. Welcoming sila na tanggap sila tatay. Lalo na ang kabataan pero sa paraang parang hindi maganda sa pakiramdam. Hinahawakan sila sa braso. Inaamoy-amoy. Hinihila. Parang pinag-aagawan. Nagtatawanan. Nagbubulungan ng mga ito. Samantalang ang iba na masasabi mong edukado ay panay saway sa mga ito at hingi ng pasensya. Matapos makipagkilala ay muling hinatid ng dalawang magkapatid sila tatay sa may tulong kubo. Pagkatapos ay nagpaalam ang mga ito na uuwi muna sila sa kanilang pamilya. Ang nakapagtataka doon, hindi man lang pinakilala ng magkapatid ang mga magulang nila sa tatlo. Pero bago pa tuluyang umalis ang dalawa, nagpahabol ng tanong si Carding. Mga tol, nasaan yung ibang bisita? Bakit kami lang? Dagli umanong nagtinginan ng magkapatid at saglit na nag-iba ang ekspresyon ng muka. Nagsalita si Jonas ng hindi sila sigurado pero kung wala mang dadating ngayon, malamang sa bisperas, dadating ang mga ito. Kaya habang sila pa lamang ang mga tao ay mag-enjoy muna sila at kahit papano ay hindi sila maiilang. Sabay alis ng dalawang ito. Tumambay nga ang magkakaibigan noon doon at paikot-ikot lamang sila sa may bahagi ng dulo ng lugar. May mga bata pa rin galing sa ibang bahay ang sinisilip sila. At dahil nga sa hindi mahilig makipaglaro sa mga bata ang magkakaibigan, hindi nila ito pinapansin. Nung hapon din na yon, binalikan sila ni Jonas. May dala itong kaldero at bigas. Hinaya silang bumaba ng bukid at kumuha daw sila ng gulay na gusto nila. Sumama naman ang mga ito. Pagkarating sa bukid, kataka-taka talaga yung para silang mga artista dahil, alam mo sir, nung nasa gitna sila ng bukid para manguha ng gulay na gusto nilang lutuin nun, yung mga tao sa baryo na yon, lahat ay nakatayo sa gilid malapit sa bukid na ito. Nakaharap sa kanila na pinapanood sila kahit ang ginagawa lamang nila ay manguha ng gulay. Siyempre medyo nakakahiya pero kahit papano pakiramdam doon nila tatay ay ang gwapo-gwapo nila. Kaya todo pakyut din sila habang kumukuha ng bunga ng kalabasa, ng munggo, ng okra at kung ano pang gulay. Nung bumalik na sila sa gilid, sinalubong naman sila ng isang babae at lalaki at pinakilala ito ni Jonas bilang mga magulang niya. Tapos ay bumalik na sila sa kubo noon. Habang nagluluto,
Pabirong tinanong nila si Jonas kung baka may manok o isda na pwedeng ihawin. Ang sinagot na lamang ng dalawa ay hindi madalas magkarne doon pero asahan umano nila na uulan ng karne, laman loob at dugo sa gabi ng kapiyastahan. Nakangisi pa si Jonas noon. Maya-maya pa ay dumating na si Lucio. May dala itong sako na may lamang mangga. Tinanong nila tatay kung saan galing ang lalaki at ang sinagot nito ay ang ipinagtaka ng magkakaibigan, lalong-lalo na ni Carding. Ayon kay Lucio, bumalik daw siya sa bukid para salubungin ng mga magulang dahil nagatid lamang umano ang mga ito ng mangga at bumalik na ulit ng bayan. Sila na rin umano ang mag-aangkat ng ibang mga buhay na baboy at manok at itatawid doon sa kabilang bukid na yon. Sa mga nakagets kaagad kung anong dapat pagtakhan ng magkakaibigan na ito, masasabi kong magaling kayong mag-obserba. Hindi ba nga Sir Seth, kani-kanina lamang ay pinakilala ni Jonas ang magulang niya na dapat ay magulang din ni Lucio. Dahil sa magkapatid sila, di ba? Pero bakit parang magkaiba ata ang mga magulang na pinakilala ng dalawang ito? Napatigil na lamang ng tingin si Jonas sa kapatid ko no, at pagkatapos ay binago na ang usapan. Halatang halata nito nila tatay, lalong-lalo na ni Carding. Nung palalim na ang gabi, nagpaalam na ang magkapatid sa apat gawa ng probinsya din matapos makapagpatunaw ay maagang nakasyesta ang apat na ito. Kalagitnaan ng gabi, nagising si Tatay Ging sa yugyug ni Carding. Pagkadilat ni Tatay, ang unang bulong sa kanya ni Carding, nawawala si Rico at Jovan. Agad na paupo ang aking ama. Sinipat nila. Andon ang gamit ng dalawa sa kubo pero wala ang mga pangyapak nila. Hindi din nakakandado ang pintuan nun. Nilagyan kasi ito ni Carding ng pangsara bago sila matulog. Saglit na nakiramdam ang dalawa. Nagtatanungan pa kung saan kaya nagpunta ang dalawa pero maya-maya pa ay meron silang narinig na tunog ng mga nagtatambol o nagkakasiyahan. Sumilip si Tatay sa may espasyo. Nakita nga niyang maliwanag pa sa bandang gitna ng baryong yon, na tila ba may malaking apoy silang sinisindihan. Parang may kasiyahan. Hindi kaya doon napunta ang dalawa. Bubuksan pa sana ni Tatay ang bintana para tuluyang sumilip pero agad siyang pinigilan ni Carding. Ginawa na umano yun ni Carding kani-kanina lang at alam niyang may kasiyahan o kainan o kung anong handaan ang meron doon, kahit na malayo pa ang piyesta. Pero nung buksan niya umano ang bintana, bukod sa nagkakasiyahan, meron siyang napansin sa bintana ng katabing kubo nila na walang nakatira. Imbis na sa bintana ay pinasilip ni Carding si Tatay sa isa pang espasyo ng dingding nun. At doon, nakita niya ang ibig sabihin ni Carding. Isa itong ibon na sobrang laki. Ang buong katawan nito ay kalahati na ng katawan ni Tatay. Hindi pwedeng magkamali si Tatay sa paraan ng forma nitong ibon pero ang ipinagtataka niya ay kung bakit wala itong tuka. Para itong pinaghalong kwago at paniki pero kulay itim at imbis na balahibo ng ibon, kasing kinis ng balahibo ng pusa ang nakapaikot sa buong katawan niya. Tumutunog ito pero napakahina. Palingon-lingon ito sa kubong nilalagian ng dalawa.
Dito na ikinuwento ni Carding ang mga nangyari sa kanya sa gubat. At ang kakaiba nga sa magkapatid kuno na si Jonas at Lucio. At kung bakit nakakapagduda yung pagiging magkapatid nilang dalawa. Ang ibong nakikita ni tatay noong mga panahon na yon ay isang ibon na kung tawagin ay kirit-kirit o sa ibang parte ng Visayas ay tinatawag na kaukaw. Mga ibong alaga ng aswang. Ito yung mga nagbabantay, nagmamasid at nagbibigay signos o babala na ang tunog na ito ay nangangahulugang may paparating na aswang. Madalas itong nagmamatsyag kung saan merong mga sanggol, may sakit, buntis o yung mga naliligaw sa gubat. Kung minsan ay maririnig mo ang tunog nito at mapagkakamalan mong aswang pero ang totoo, mga alaga lamang ang mga ito. Ayon kay Carding, nakakita na siya nito noong una pa. Nang minsang umuwi sila ng kanyang ina noong bata pa siya at buntis ang nanay niya. Sunod ng sunod umano ito sa kanila hanggang sa bahay nila. Mabuti na lamang at alam nito ng kanyang nanay at napaghandaan niya umano ang pagdating ng aswang na amo ng ibon na ito. At pagkasampa pa lamang nito sa bubungan, ay naitusok niya kaagad ang bagakay o maliit na kawayan na siyang biglang alis din ng nilalang na ito. Mahabang kwento na umano yon pero ang pinag-aalala niya ay nasaan ang dalawa nilang kasama. Paanong nawala ang mga ito? At bakit may kasiyahan sa madaling araw sa lugar na yon? Mabuti na lamang at meron silang kanya-kanyang patalim na dala. Hindi man kalakihan o matalim pero kahit papano ay makakatulong sa kanila na mapagaan ang nararamdaman. Grabe umano ang pawis ni tatay nun. Lalo na at sa tuwing sinisilip niya ang kirit-kirit o kaukaw, ay pausog-usog lamang ito doon sa bintana. At parang may isip na silip ng silip din sa bahay kung nasaan sila. Pinagdasal ni tatay ang kaligtasan ng dalawa pa nilang kasama. Napakadilim na talaga ng paligid nun. Wala na talagang ibang ilaw kundi yung liwanag ng buwan at ng apoy sa may pinangyayarihan ng kasiyahan. Makalipas ang siguro 1 oras ayon sa aking ama, nanatili lamang silang nakahiga at nagmamatsyag habang hawak-hawak ang kanilang patalima. Sinara at nilak na rin nila ang pintuan nun kung sakali mang may dadating na kung sinong hindi nila mapagkakatiwalaan. Ang nasa isip-isip pa ng aking ama ay yung pamahiin at paalala sa kanya ng kanyang mga magulang na kapag malapit na ang graduation, mag-ingat. Dahil kadalasan ay may nangyayaring hindi maganda. Halos paniwalaan niya umano yon. Maya-maya pa, yung tunog ng nagtatawanan ng mga ingay at hiyawan nawala. At kasabay noon ay ang pagkawala ng liwanag ng apoy. Tanda na tapos na ang kasiyahan na parang wala lang nangyari. Hindi nila alam kung anong kahoy ang pinanggatong sa mga apoy nila pero grumabi ang usok noon na parang naging hamog na umabot sa kanila. At pagkatapos ay nakaamoy sila ng kung anong nasusunog at amoy na hindi kaaya-aya. Hanggang sa maramdaman nila ang pagpagaspas ng ibong nasa kabilang bahay lang. Tumunog ito at maya-maya pa ay narinig nila ang likod na bahagi ng kubo nila sa bubungan. Doon kumalampag na parang merong bumagsak. Doon ay muling nagkaroon ng katahimikan. At pagkatapos ng katahimikan ay nakarinig sila ng mga boses na nag-uusap. Pati mga yabag na pasadyat sa lupa. Napamura si tatay. Pinilit niyang silipin yung lugar na panay-usok na noong panahon na yon. Hanggang sa meron siyang makita nga
mga figurang papalapit.